Amoy pa lang ng niluluto ko ay napakabango na, at ayan, ang una ko ipapakita sa inyo ay ang luto na niluto ko ngayon na beef mechado. Ayan ang mga rekado at ang bakang hilaw na ipapakita sa inyo, at ang pinirito muna siya isa-isa dyan sa may mantikang iyan, kaserola, at lahat yan ay pipirito para lumabas ang kanyang aroma ng karning baka. Ayan, mas masarap kasi yung piniprito muna bago siya ilagyan ng rekado at igisa. Ayan, may pumunta po sa amin na nagdala po ng mahigit 1 kilong baka. Ayan, nagbigay lang po siya sa amin, at ayan po, at akin pong iniluto. Ayan, at napakarami rin po nung naprito dahil ginayat na po namin ng medyo maninipis ng kaunti para medyo madali-dali pong maluto. At ayan, at binabaliktad na siya, at nagisa na rin po ng bawang. Yung bawang po niyan ay dinami-damihan para mas masarap, at medyo pupulahin ng kaunti. At ayan yung mga naprito na kanina na igigisa dyan. At ayan, nabubulol na po yung nagbo-voice over. Pagkatapos po ay ang sibuyas, ayan, at igigisang mabuti bago po ihulog yung sili. Yung sili po ay hindi ko masyadong dinamihan, at itinira ko po yung iba na ilalagay dyan sa karne. Ayan, at iginisa na rin po yung ipinirito kanina na karneng baka, at maaamoy nyo na napakabango dahil sobrang napakalakas ng amoy, at ang bango-bango talaga. Ayan, at pagkatapos dyan na nagisa-gisa ng kaunti ay nilagyan na siya ng toyo, at hindi ko masyadong dinamihan ng toyo dyan, at madali lang namang magdagdag. Ang nakakaano dyan ay masama dyan ay yung maalat agad ang nailagay nyo, kaya okay lang na medyo matabang at madali namang magdagdag ng mga pampaalat dyan. Ayan, at pagkatapos ay hahaluin, at lalagyan na rin ng mga tomato sauce, tomato paste, konting ketchup. Ayan, yan ang mga ilalagay dyan, at may konting oyster. Ayan, ako kasi pag nagluluto kahit may toyo ay nilalagyan ko rin ng konting asin para mas masarap at mas malasa. Ayan, at itinaktak ng maigi ang ketchup kasi nga ay lumabas talaga kanina ng inilalagay. Ayan, at makikita nyo po na pagkatapos ng ilagay dyan ay hahaluin, at kusang lumalabas yung pinakakatas noong karne. Dahil yung karne ay medyo may kasama rin naman siyang medyo may kaunting taba. Ayan, makikita nyo na nung nahalo-halo na siya ay gumaganda na rin yung kulay niya. Ayan, oh. Ganyan po ako magluto ng mga ulam, at hindi agad basta lalagyan ng tubig. Ayan, at rekado muna yung ilalagay, yung mga panimpla muna ang nilalagay. Pagkatapos ay halu-haluin, at lalagyan nga ng bechin, kalamansi. Ayan, pero po hindi ko po inilahat agad yung kalamansi, at itinira ko muna po yung iba, pati po yung konting sili. Ayan, tinira ko muna, at ayan po, at pinapakuluan na ng at inilipat ko po talaga yan sa labas. Sa kasamaang palad, yung rekadong itinira ko ay tumaob po sa baba. Bago kasi po ay ililipat ko sa labas, at diyan kami nagluto sa labas namin, doon sa aming pinakakubo, doon po ako naglipat ng iluluto. At ayan, at tinitikman ko na kung medyo may lasa na ba yung aking niluluto dyan. Ayan po, medyo okay na, at yung karne ay tinitingnan kung malambot na. Ayan po yung sili kanina, nasabi ko nga sa inyo ay bumagsak, ay inugasan ko laang po, at sayang naman. At tinitikman ko, at medyo malambot na nga rin yung karne. Ayan po. Salamat po sa mga nanonood sa aking mga ina-upload na video, at sana po ay huwag kayong magsawa, at pakipollow na rin po, at pakishare na po ang aking mga ina-upload na video po. Ayan, at napakaganda na ng kulay. Ayan po, maraming salamat po. Ayan, ang ganda na ng sili, inihulog